You could lie. Lying only buys you so much time. You could hurt, but hurting's never gonna make it fine. Tear you apart, pull you from the end back to the start. I don't care what you do, but here's a tip from me to you. Look your failures in the eye, only way to say goodbye. Once you lift them from your heart, you could have a brand new start, it's true. And life will smile to you. I say life will smile to you. It's true. I don't care what you do, but here's a tip from me to you. Look your failures in the eye, only way to say goodbye. Once you lift them from your heart, you could have a brand new start, it's true. Your life could smile to you. Okay, palabas na tayo ng CST at tatahakin na natin itong challenging na daan kahit na umuulan-ulan. Na lang, paano natin didiskartehan ito? Ang laki ng bato sa gilid. Dito tayo. Oh. Ala, hindi kaya. Teka lang, atras. Na lang. Teka lang, Sir Neil. 1, 2, 3. Teka lang. Ito yung challenging dito eh. Yung palabas na to eh. Okay! Okay na! Dito sa kayo na. Yun lang naman yung medyo mahirap na ano dito eh. Na pagdadaanan eh. Dito, medyo maingat lang dahil sa maputik. Pero kung kayo ay naka 4 wheels, kayang-kaya yan, kahit sedan pa yan. Sa tire pot naman kayo dadaan eh. Ang kaibahan lang kasi dito ang gamit ko sa tuktok is, alam nyo na, may gulong sa gitna eh. Itong mismong sa manubela. Pero yaka naman. Teka lang, at nanlalabo ang mismong ating salamin. Whew! Ano, okay lang kayong tatlo? Ano, Jack? All goods ka lang dyan? Sige, pagdating natin ng labas na to eh, sa mismong kalsada na okay na to. Kayang-kaya na. Buti na lang, nandiyan si Sir Neil. Hirap na hirap doon sa may ano eh. Ang lalaki ng bato sa gitna. Hindi agad makalagpas eh. Oh, dahan-dahan. Opya! Opya! Uy! Okay. Ano? Alog kayo naman tatlo dyan. Ito na, yung mismong may tire pot. Kaya, kinaya ni Guwapa yan eh. Oh, medyo tatagilid. Kaya naman yan. Tiwala lang. Ay. Okay. Hindi ka sawak sa manubela. Okay! Konti na lang. Ito na lang malalaking bato ang ating dadaanan dito. Lakas! Lakas ni Max ah. At pagka ay lilinisan din naman natin to, syempre. Hindi natin pwedeng pabayaan na madumi to. Sa lahat ng mga sinuong nito dito. Oy! 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 Dumulas! Up! 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 Uy! Sige lang, dahan-dahan! Max! Oh, pababa. Dahan-dahan lang. Oh, paparay ha. Siguro naman pinapanood mo to. Ganto ang dito. Diskarte. Kasi si Paparay natakot na dito dumaan nung pauwi nila. Yun lang. Nabahura. Oh, yun lang. Kaya? 1, 2, 3. Alog. Okay. Okay. Woo! Salamat! Lambot ng lupa dun.
Kaya medyo bumahura. Wala, nagsasabi pa naman ako na, Papa, panoorin mo kung paano to lalagpasan yung daan dito. Doon kasi dumaan si Papa Ray sa kabila. Eh, pinayagan naman, nakiusap. At kasi nga, mahirap talaga dito kapag yung three-wheeler, lalo't ganitong maulan. Malambot, may mga tripong malambot na lupa. Kaya may pagka wala kang kasama, na tutulungan kang makaalis sa mga nabahura ka, paano ang diskarte mo dito? Buti na lang sumunod si Sir Neil. Okay, all goods. Woo! Ano, okay lang ba kayong tatlo? Naalog naman kayong tatlo dyan. Yeah. Okay. Woo! Thank you po, Lord. Nakalabas kami doon. Nakaalis na. Okay na. Salamat. Liliko na ako dito. Ah. Mas okay sa'yo kung dumiretso na tapos highway na agad doon. Okay. Tapos dire-diretso na. Sige, salamat Nagulan na, muntik na. Okay. Wala bang ano dyan? Parang lumabas yung... Alin? Tubig ba yan? Okay naman. Sige. Okay naman yan, kahit mabasala. Tubig lang naman yan. Okay sir, thank you ha. Okay, sige po, salamat. Ingat, ingat. Sabi na lang kay Kap. Oo, thank you. Ingat. Thank you. Sige, salamat. Sa tara na. Maraming salamat siyempre sa buong CST, sa lahat ng bumubuo ng CST at lalo na kila Kap Jo, kay Sir Neil. Walang katulad na campsite ang CST. Saan ka makakakita ba ng 200 pesos 3 days, 2 nights? Tapos grabe pa yung serbisyo nila kung asikasuhin ka. Kahit naman sino, masasabi yan pagka nag-camping kayo doon sa mismong CST. Eh siya, tara tayo, bumiyahe muna at doon sa mismong meet-up place namin ni Sir Eds ay meron pa tayong 23 kilometers. At medyo umaraw na dito sa parting to. Hanap na lang din muna ako ng tindahan na kung saan makakabili ako ng yelo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Alas 3 ng hapon at nandito na ako sa meet-up place namin ni Sir Eds. Kung saan, ito ay Barangay Palanginan. Yun ang nakalagay dito. At dito ay may mga tinitindang kubo. Pwede ka nang tumira dito eh. Parang ganito yung nasa mga yung tinulugan natin nung nag-Blue Lagoon tayo sa may parteng Pagudpod. Ayan, ito naman, parang katulad nung aming dating kubo, kaso mas malaking sa amin dati. Ayun, parang katulad ng isa doon. At dito ko siya iintayin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin, kung saang raw camping ang gagawin namin. At ito ay tabing kalsada lang naman. Bro? Hello. Bigla na kasi nagpatawag ng meeting tong ko. Kaya dumiretso ako dito sa may paliparan ng iba. Okay lang. Wala yun. Sige, tintayin kita rito. Saan ka na ba, bro? Nandito na ako sa mga, yung mga kubo. Sige. Sige. Hintayin na lang kita rito. Sige, basta update kita, bro. Pagkatapos kami dito. Sige, no problem. Tambay-tambay lang muna ako. Sige. Okay. Sige, bro. Ingat. Ingat. At tumawag si Sir Eds at baka medyo maliit lang ng konti. Meron ako nakikita rito, titinda ng buko. Bili lang muna ako. Kanina, dumaan na rin naman ako ng 7-Eleven at nakabili na rin naman ako ng yelo. Teka, nandun yung buko eh. Nandito sa mismong kantuhan eh, katapat. Dyan lang ha, dyan lang. Huwag magulo. Ay! Hello, sir! Nagulat ako, bigla akong tinawag. Di naman tumigil si sir. Para nabigyan ko naman lang kayo ng kahit papano ng sticker. Biglang tumawag, John Pax! Dyan lang. Dyan kayo sa may hangin. Bili lang ako ng buko. Habang hinihintay ko si Sir Eds makapagpalamig muna dito. Barangay Palanginan, Iba Zambales. Buko juice. Nakatimpla, buko fresh, puro. Okay. Pabili nga pong buko fresh. Magkano po yun? Isa nga po. May mais din pala rito. Yung sa ganda, dyan na lang po, okay. Huwag niyo na po i-plastic. Wow! Thank you. Nakatanod si Jack eh. Bukas yung pinto, iniwanan kong bukas at para may pumasok na hangin doon sa tuktok. Dyan lang.
Bumili lang ako. Konting intay lang, hindi natin si Sir Eds. Sana naman ganito lang yung panahon, hindi na gaanong kainitan. Butit paglabas ng CST mismo sa may highway na kami ay hindi na umuulan. Dahil wala tayong dome tent at iniwan na nga natin sa mismong CST, ay ano lang tayo, naka-tarp. At saka yung ating floating tent ang gagamitin natin. Itsura nyo. Sige, dyan lang. Pag uwi natin doon sa Bataan, paliliguan kayo ha. Itsura nyo eh. Nag-apply ako. Ha? Nag-apply ako ng trabaho. Nag-apply ka ng trabaho? Hindi, ako lang, taga-kapit lang sa init sa mga tindahan. Ayun o, saan tayo? Ito ngayon, sabi ito 30, doon sa may paliparan. Ay siya, hintayin ko naman ikaw. Okay lang. Tambay-tambay muna ako dito. Sino ang kasama mo? Mag-ina ko. Hello po. Ang gandang hapon po. Uy, hello, laki. Cute. Gaano pa kalayo ba yung ating pagkakapit? 10 minutes. Malapit lang pala. Asikasin mo muna yung kailangan mong gawin. Hello. Oh, kumain na ako. Oh, ayaw mong dog. Ayan oh. Tatakot eh. Mabait yan. Mataon lang oh. To, matataray lang to eh. Pero mabait yan. Tatakot tuloy. Masasakay kang tuktok. Gusto mo sumakay tuktok? Ayaw. Alas 5 ng hapon at hinintay ko lang si Sir Eds gawa ng may importanteng pinuntahan eh. Malapit lang naman daw yung aming pagkakampingan. Di sabi ko, sige, hintayin ka na kita. Asikasuhin mo muna yung kailangan mong asikasuhin. At susundan ko si Sir Eds kung saan papunta sa bahay nila. At kukuha pa ng gamit to eh. Ano, okay lang kayo dyan? Kopi? Oba, dyan ka na naman ako pesto. So sige, si Jack nandito sa may likod ko ay magpakita oh. Ay Jack, pakita ka daw. Alas 5 na, pero maliwanag pa rin naman yung paligid. Siguro mga 6, baka padilim na yan. Kung malapit lang naman yung bahay nila Sir Eds, maaga rin naman kami makakarating siguro dun sa sinasabi niyang raw spot na pagkakampingan namin. Buti na lang, bago tayo mag-impake sa CST, ay niluto ko na yung Hungarian na galing kay Real Master DK. At saka yung, pa ba isa ko niluto? Ayun, yung karne ng baka na galing kila Sir Alvin. Buti hindi pa nasira. Barangay Santa Barbara. Malapit lang pala mismo dun sa pinaghintayan ko kay Sir Eds yung bahay nila. Okay. Dito palang bahay ni Sir Eds. Hihintayin ko pa. Mag-aano pa siya ng mga gamit niya. Mag-aayos. Hello. Ay, gandang hapon po. Okay. Ano pong ginagawa niyo yan? Nagagala ko ng kamote. Kamote. Lutuin niyo po. Okay lang po yan. Nahihiya si nanay. Ito bro yung nilabas mo? Na motor? Di ba? Rusi Macho. Ayan yung isa pang motor. Nasakay ka dyan? Ay, gandang hapon po, tay. Bye-bye. Bye-bye. Oy, Kopi, tumigil na. At mga 10 minutes na biyahe, yung layo ng mismong raw spot. Sa Botolan, Zambales pala yung punta namin. So tara't labas muna tayo dito sa kanila dito. Sumayo. Diyan ka talaga, Gianni. Gusto mo dyan? O siya, bahala ka. Si Jack nasa harapan na ulit. Pagkalagpas ng mismong tulay na Bangkal Bridge, welcome to Mount Pinatubo. Ano to? Ayun, Barangay Bangkal, Botolan, Zambales. Dire-diretso hanggang sa Barangay Danakbunga. Tapos kakanan dito, may mga parang beach resort na nakalagay. Malalaman natin kung anong itsura nung pagdadala sa akin ni Sir Eds. Sabi kasi ni Sir Eds, tabing dagat, Villa Elisa. Ang dami pala rito beach resort. Pero doon dinadaanan natin ngayon ay rough road na. So talagang raw spot yung pupuntahan natin. Pero di naman mahirap yung rough road. Kayang-kaya naman kahit siguro umuulan. Bato-bato rin naman matigas yung lupa. Ayun na ang sunset. Malapit na tayo. Ito yata ay dam? Ay, teka lang, meron pala akong kasabay. Kasabay pala akong SUV sa tabi. Di ko napansin.
Mukhang ano to, sosyalin tong Villa Elisa na to, ah. Tapos meron din dito nakalagay ay Kalinto Resort, Restaurant, and Coffee Bar. Pero may mga nakatagong ano pala rito, no? Mga beach resort sa ganitong ano ng Zambales, Botolan. Ano, okay lang kayong dalawa dyan? Abay, okay lang. Si Nanay nasa taas, oh. Si Kopi ang nasa baba. Ikaw, Jack, okay ka lang? Mukhang malapit na kami. Ayun na yung araw, palubog na. Ang ganda. Oh. Sakto-sakto paglubog. Oras na ba? Mag-alas 6 na, sakto nga. Maliwanag pa. Oh, ayos ang spot mo, ah. Ganda. Bawal magtapon ng basura, no littering. Paalala, panatilihing malinis ang lugar na ito. Pakita ko sa inyo yung lugar. Yan. Tagal na napunta rito. Taga rito ko, nanakbunga. Ayun doon, yung sa pinuntahan natin. Asawa ko. Bahay na asawa mo. Kaya pala sabi ko parang iba. Pero parang mas maganda na rito. Okay na rin dito. Di naman malamok dito. Yun lang. Anong yun lang? Huwag kang mag-alala, may dala naman akong katol. Kaya tinatanong ko lang. Talaga meron nakalagay na bawal magkalat, no? May mga napunta-punta rin dito. May mga nagpipiknik talaga dito. Saka dito kami nagkakamping pero nakabike pa kami nun. Matagal na. Ako okay na ako dito. Pag dinaretso yun, tabing dagat na yun. Tabing dagat, yan yung salubong ng ilog at dagat. So yan yung ilog na dinaanan natin dun sa ano, yung mismong tulay. Oh, yan yun. Okay. Natanong mo na yan. Pag dinaretso pala, set up muna kami at tingnan nyo kung gaano kaganda ang sunset dito. .20 ng gabi at itong rose spot na to na tinuro sa atin ni Sir Eds nakakatuwa. Although medyo malamok siya, butit may dala naman akong katol. Dito yung katol, oh. Tapos meron din dito at natutuwa ako si Nanay doon nakapesto sa may likod, oh. At ito yung setup namin dito. Yung dalang kong altitude tarp ay inalagay ko doon sa mismong bubong. Tapos ayan, dito na lang. Kung kanina nakita nyo ay nagse-setup si Sir Eds doon sa mismong tabing ilog. Buti na lang kamo, yung kagawad na nandito sinabihan kami na mamaya daw baka mag high tide kasi itong ilog dugtong nga mismo nung dagat. Nakita ko rin naman yung buhangin dito sa parting to na mamasa-masa. So buti na lang sinabihan kami kaya lumipat lang kami dito sa may tabi ng tuktok at nandito na yung tent niya, oh. Ngayon ay nagsasaing na si Sir Eds ng aming kanin at bumili siya kanina ng ulam. May dala rin naman akong ulam. Ilalabas ko na rin para kahit papano may dagdag pang ulam. At ito mga batuta ko mamaya kakain na rin to. Ano pang kailangan? Magbo-bonfire ba tayo? Sige, sana wag lang uulan. Yun lang naman ang gusto kong mangyari na ngayong gabi. Wag sanang umulan. Pero masarap yung hangin, may hangin-hangin, malamig. At ako naman, saan ako tutulog? Siguro mamaya after naming kumain dito iisod ko tong lamesa dito, and then yung ating cot bed at yung mismong floating tent ay dito ko ipopesto para sakop pa rin ng mismong tarp. At hindi ko nalalagyan siya ng tarp, kumbaga yun na lang mismong floating tent na yung mismong nakita nyo naman yun, di ba, yung net para hindi ng lamok. Ayusin ko pa yung ibang gamit. Baba ko muna yung cooler at saka yung kakainin pa pala ng mga batuta ko kasi kasuhin ko lang to. Hindi ko na nilagyan ng wet yung kanilang pagkain para mabilis na lang at nagtutumaw na tong si Jack napakagulit dyan. Huwag itatapon huwag itatapon, sinasabi ko sa'yo. Kopi dyan ka. Nanay, saan ka? Paano kakakain dyan? Ha? Paano kakakain dyan? Teka, ito ang pwesto ni Nanay kung dyan, di pagbigyan kaso baka matapon. Paano gagawin natin pwesto mo dyan? Dyan ka sa ibabaw.
O, dyan ka kumain. Ayan, dyan. O di nagawa ng paraan, diba? At nangolekta si Sir Eds ng ano ng mga to yung kahoy-kahoy para may bonfire at para mawala-wala rin, mabawasan yung lamok na nandito. Pero malakas na kasangin sa panghangin, ha? Kaya iupik. Kaya mamaya netang iupik. At ang aming sinaing ay luto na. O, luto na yan. Pwede na yan. Gugutom na rin eh. Ito yung Hungarian galing kay Real Master DK. At ang aming gamit ay limitado. Talo-talo na to. Itong ating chooks to go. Masarap kahit walang sauce. Wala talaga tong sauce, no? Nang Parang chicken oil. at pagkatapos kumain namin dito, ay merong ano rito, movie. Si Sir Eds, yung ano daw, red one ng, di ang pangalan, Darak. Si Dwayne Johnson. Ayun. O sige, play mo na. Oo. Para habang nakain tayo. Bro, sausage, tsaka yung pakarne. Katatapos-tapos lang din namin kumain. Hindi na kami gaanong nakapagpatuloy ng aming panonood ng movie at nagkukwentuhan na lang kami dito eh. Para hindi ko malimutan, inom muna tayo ng, syempre, power. Para may lakas tayo. Para bukas. At tayo naman bukas ay may isa pa tayong pupuntahan na lugar. Bukas nyo na lang malalaman kung saan yun. Na lang, inom lang ako. Okay din talaga to. Binigyan ko rin ng ganito si Popsy. Si Popsy talagang umiidad-edad na rin. Nakakaramdam na rin eh. At ang aking mga batuta, ito si Nanay. Dito nakapesto sa may likod. Oh, Kobe, diyan ka naman nakapesto. Diyan ka, Jack. Palit naman kayo ng pesto. O siya, sige. Biglang ano dito, lumamig yung simoy ng hangin. Tapos yung kaninang parang umaamban-amban na wala na rin naman agad. Kaya okay ang aming pesto rito. Good night. Good night, bro. Salamat sa kwentuhan at siyempre sa masarap na pagkain. Ayos na dyan. Bali bro, bukas maganda ang view natin. Oo nga eh. Butit hindi naman umulan. Kung kanina nandito si Nanay, ayun na si Nanay. Si Kopi naman na nandito. Palit sila. Tutulog na rin kami. Paano, good night na. Kita-kits tayo bukas ng maga. At kung saan pa tayo pupunta. Jack. Tulog na. Ay. Morning! Napakaganda ng view rito. Tingnan nyo naman. Hindi naman ganun tumaas yung tubig. Pero talaga nagsigurado lang kagabi para hindi kami abutin ng tubig kung halimbawa tumaas man yan. At napakasarap din naman ng tulog dahil ang lamig pala rito sa pesta namin to. Hindi siya gaanong mahangin nung humiga na kami. Pero ang lamig na. Good morning, bro! At si Sir Eds nagluluto ng... ano ka? Niinit mo yung chicken. Tapos, dami naman nating ulam. At si Nanay nilipat ko muna rito sa may higaan ko. Tamo, naguguman. Ha? Siya pala yung nalipat mo ng gabi. Oo. At hindi kasi makano itong mga to pagka hindi ako katabi. Lalo na itong isang to. Hindi mapakali ito. Dyan lang. Ganda. Talagang rospat Pero
Pero kagabi, nararamdaman ko tumatahol-tahol tong mga alaga ko. May mga ano lang naman, aso na umali-aligid pa isa-isang aso, ganyan. Pag naramdaman naman agad nito mga to, tatahol agad to eh. Palabas na yung araw dun, oh. Napakaganda. Salamat po Lord sa napakagandang panahon. Oy Jack, bumaba ka na naman dyan. Si nanay gusto pala dun sa upo kaya kanina patahol ng tahon. At luto na ang aming kakainin. Pure Foods corned beef, sinangag na kanin na natira na kagabi, yung Chooks to go at yung Hungarian. Kakain-kain din muna kami. At yung sinabi ko sa inyo pupuntahan natin ngayong araw, malalaman nyo mamaya-maya. Kain lang muna kami. Na 9:30 na ang umaga at kanina pa rin naman kami tapos kumain ni Sir Eds. Etong mga batuta kong to, kanina pagtutumahol. So yung natira kanina naming ulam na Chooks to go, pinakain ko na dito sa tatlong to at saka kay nanay. Pero minsan ko lang sila pakainin talaga ng table food kasi ayoko rin naman masanay. Mas sinanay ko talaga sila ng dog food yung kanilang kinakain. Mahirap na eh. Siyempre pagka table food yung pagkain natin mga tao, may mga ano yun eh, kumbaga nilalagay na pampalasa. Pagdating sa mga batuta natin, yung pampalasa na yon, kung sa atin yung parang tama lang yung alat, sa kanila mas maalat na yon. Baka tamaan syempre yung kanilang mismong bato, liver, ganyan. Kaya talagang dog food lang yung inaano sa kanila. Pinapakain ko. Ano nanay, no? Ano? Sarap. Ngayon lang ulit nakakain ng Chooks to go, ha? Ha? Sa camping, ayoko nang talagang magsuot ng puti. Kasi, ayan, ganyan, katulad yan, no? Medyo nadudumi yan. Maraming salamat muna kay Ma'am Jing. Dumi agad, oh. Diba yung alikabok? Lalo pagka nasa gantong raw spot ka pa. Ay, napakaganda naman dito sa spot na to ni Sir Edzo. Tingnan nyo naman, mapuno. Hinaharangan talaga ng puno yung mismong sikat ng araw dito. Shh! Tumigil na, tumigil! At may mga nagdatingan dito eh. Mga taga rito lang din po kayo? Ah, okay. Good morning po. Shh! Magulo. Tumigil na. Mga taga dito yun. Tayo nga dayo eh. Gulo-gulo mo. Tama na! Taray-taray na! Nandiyan ka sa Reds. May picture nila. Umuwi na rin yung mga kaninang dumating. So maglit lang mga, nagpicture-picture lang. Yung isa doon ang kakilala mo. Akala ko kasi lahat yung mga taga dito. Yung pala, ibang barangay yun, ibang baryo. Hindi, tsaka nakikita ko pala, hindi mga taga rito. Ah, okay. Sana nakilala ko dun. Talagang dito kasi si Sir Eds lumaki. Taga dito talaga siya. Kaya nagulat nga ako yung may mga dumadaan. Sabi niya, ay si Kagawad, papaalam lang muna ako. Mga ganun. Time check, alas 11 ng tanghali. Tayo lalarga na, nakapagligpit na. At kanina ay binisita kami nung Kagawad dito at kinamusta kami kung ayos daw ba ang aming tulog. Ayos na ayos po. O ano, dyan kaya? Dyan ka na, Jack. Ito, nakapwesto na yung tatlo ko. Tanyo ang ngiti. Nakita nyo rin si Jack nang ngumiti. Oh. Laging default face yun eh. So, mga nakangiti na at lalarga na tayo. Di ko lang alam kung saan lugar yung pupuntahan namin. Tinanong ko, kaso doon nga na malalaman. Pero bago tayo dumaretso, kain muna na tayo ng tanghalian. Hanap na lang kami ng makakainan. Dito ko na idiretso to. Medyo mas mahihirapan pa ako magmaniobra pagka inatras ko pa. Basta ang sabi ni Kagawad sa amin dito is panatilihin lang malinis yung mismong spot na to. At tuwing weekends din pala, marami din palang pumupunta rito para mga mag-picnic ganyan. Minsan may nagiinuman. Ngayon, meron 3 nakamotor na dumating dito. Nasolo namin yung mismong spot ni Sir Eds. Mga dumadaan-daan man na sasakyan dito, wala lang. Talagang dadaanan ka lang dito. Kaya hindi ka nangangamba na baka merong bagang manalbahi sa'yo. Wala. Tsaka protektado ni Kagawad siya, labas muna tayo dito sa mismong looban. At kung saan tayo kakain.
palabas pa lang kami, hindi naman kalayuan, ay nakakita na kami ng kakainan dito. Eh, dito na kami kakain ng tanghalian. Ano, papasok pa lang doon sa mismong ano, yung mga resort. O, dyan lang muna. Teka lang, buksan ko lang at gawa ng mainit sa loob eh. Sige. Ito na lang po. Kaya na din po akin. Shh, tumigil. At ang aming ulam ni Sir Eds ay dinugoang Tagalog. Shh, tumigil na. Busog ang tanghalian. Hoy. Ano? Uhaw na. Kinatatahol. Ano si Jack? Ayun. Hoy, Jack. Ayun, oh. Akala ko nawala na naman eh. Tumalon na naman eh. Hoy, ano ba? Magdadrive ka? Nandiyan ka? Ay, hello po. Sir, sticker. Ito po, sir, sticker. Sir, thank you, ah. Nice to meet you po. Okay po. Nagustuhan niyo naman? Sige po. Wala na po eh. Isa lang po. Sige na po. Oo. Asya, paalam na. Kumain lang po kami dito eh. Sige po. Salamat, Kagawad. Thank you rin po. Yun, si Kagawad. Nabutan pa kami dito. After namin kumain, larga na tayo. At pinainom ko na rin naman ng tubig itong mga to. Ito, nagtutumal. Basta nakakita ng ano eh. Ng ibang aso eh. Sige po, salamat po. Hoy, maayos na. Kayong dalawa dyan sa likod. Ato, si Jackie lumipat na sa may parting harapan. Kakagigil to si Jackie. Kakagigil sa kakulitan eh. Ganda naman ang daan dito. Tanaw na tanaw yung kabundukan dito sa kaliwa oh. Oh. Solid. Tingnan nyo si nanay oh, tsaka si Kopi. Nakasilip sa labas eh, nakatanaw dun sa mismong view ng mga bundok eh. Si Jack, dito lang sa harapan nakatingin kasi hindi makatingin dito sa mismong kaliwang bintana. Kaya dito sa harapan lang nakatingin to. Dito pala ang labas namin, yung merong nakalagay na botolan. Ito, papasok kami dito. Tingnan natin kung anong pangalan ng lugar na itong papasok na to. Hindi na ako makakapasok eh. So ito ay Paudpod, Botolan, Zambales. At meron ako nakikita doon na parang Mount Pinatubo Adventure. Palapit na palapit kami doon sa mismong ano, yung bundok. Andito na kami sa Rospat na sinasabi ni Sir Eds. Ngayon, pagdating namin, may mga ginagawa ritong kung ano. May mga dump truck, may mga kung ano pang nandito ang equipment at may mga sinasamento na. So dito yung sinasabi mong kawa, ano? Hindi, Karibi. Karibi. Yung Kahuya Kaliya, yun yung campsite dito sa kabila naman. Papasok doon? Doon ano? Yung tinatanaw-tanaw nating mga kabundukan, malapit na tayo. Yun na lang isang pupuntahan natin. Ayun, New Zealand, Botolan. Ayun ang hindi pa natin napupuntahan. Tingnan lang natin. Ano kayang gagawin dyan sa palagay mo? Project ni ano yan eh. Baka project ka naman ni Congresswoman yan eh. Project ni Congresswoman. Sayang, di natin naabutan nung okay pa to, no? At yung kaibigan ni Sir Eds, pinicture din tong lugar na to kung gaano kaganda. At libre nga lang naman dito, walang bayad. Ipakita ko sa inyo yung... Anong pangalan ng vlogger na yan? Si Asyong. Ayan, maraming salamat kay Asyong at na-picture niya tong lugar na to. So ito yung video na nang nagpunta sila dito. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I know. Nakita nyo na, grabing ganda, no? Tapos maabutan namin, ganito na pala itsura dito. Kahit si Sir Eds nagulat eh. Kasi nung nakaraan, galing na ako dito parang mga feeling sa... Naligo pa kayo. Grabe. Tapos nakita ko,
halos medyo mga dikit-dikit. Meron na rin ano rito, quarry. Bukod dito sa area na to, meron pa doon, tapos meron dito sa kabila. And kung dadiretsuhin natin to, makikita natin yung mismong arko ng Botolan. Nakalagay na stop to discover. Yun ang nakalagay, parang ganun. Botolan years to discover. Tapos ano pang i-discover natin dito? Wala na. Sinasira na. O, tingnan nyo naman. Nakakahinayang lang na hindi ko na naabutan yung kung gaano kaganda tong lugar na to. Nawala na yung talagang raw spot na nandito. Yung mismong ilog, malinaw na tubig, yung mga puno-puno. Tapos meron ding mga lokal dito. Ngayon, yung mga lokal siguro, inilipat na kung saan. Ano na tayo? Next tayo. New Zealand ng Botolan. Kung tawagin. Sure na yan. Sure na yun. Di pa nabibili yun. Ay, binibenta na rin ba yun? Grabe. Sana, wag naman sana ang mangyari sa sinasabi New Zealand of Botolan yung ganito. Isa, tara, punta tayo doon. Para na sa ganun, makakita pa tayo ng magandang raw spot dito sa mismong Zambales. Sa totoo lang, ang daming raw spot dito. Kaso nga lang, dahil sa yung mga ganyang quarry, nasisira na yung mga ganitong lugar. Ay, sayang. Di tayo nakaabot. Yung napakaganda pa to. Sana yung sinasabi New Zealand dito, maabutan pa natin na okay ngayon. Sana sa susunod na mga balik natin, maabutan pa rin natin at sana hindi na masira katulad ng ginagawa dito na mga quarry-quarry. Ayun, nakikita nyo, daming dumadaan ng mga truck. Ay, balik tayo, balik. Oh, okay lang ngayon yan? Oh, nice one. O Jack, ayos na lang mo po. Sayang, kung okay pa rin to, ang plano ko pa naman, dito maligo. Kumbaga kahit papano magbabad muna sa mismong ilog bago tayo lumarga. Doon sa mismong susunod na pupuntahan natin, tingnan natin kung makakapaligo tayo doon sa mismong ilog doon. Nung pagkarating namin, nakita ko yung pagkadismaya ng itsura ni Sir Eds sa nakita niya. Siyempre, alam mo yun, yung talagang pinagmamalaki niya yung lugar niya dito, yung Botolan Zambales or saan mang panig ng Zambales, na napakaganda. Kaso dahil sa ganyang mga ginagawa ng mga nakaupo mismo sa gobyerno, wala kang magagawa kundi tanggapin na lang kung anong hinahinat na ng mismong lugar. Kaya sa mga susunod na tatakbo ng posisyon dito sa Zambales, make sure na tama yung inyong iboboto at mauupo dito. Wala masisira at masisira kung ang isip ng mga nakaupo dito pagkakitaan yung mga ganyang lugar. Kasi darating din yung araw na mismong mga taong yan ay sisingilin ng mismong kalikasan. At lumiko na kami dito sa mayroong parang kanto. At dito na mismo papunta doon sa New Zealand of Botolan. At rough road na yung dinadaanan namin. Okay naman kayong dalawa. Siguro magpapahapon-hapon na lang din naman ako dito. Tatambay muna kami ni Sir Eds. Para na sa ganon, hindi ganong kainitan yung biyahe natin. Oh, ang ganda. Halos dito lang pala, oh. Talagang mismo ilog. Wow, solid. Ang sarap ng hangin dito. Sariwa. Ito, yung ilog. Kadugtong-tong nung ilog dun sa ano, yung kanina. Lahat yan, hanggang doon sa may kahuya din. Yung ano ka? Yung kahuya kaliwa. Kahuya ka. Kaliya. Yung nabubulol ako Kahuya, Kaliya. So nakita ko rin doon sa mismong campsite na yon. Katabi yung may nagka-crusher yung nagka-quarry. So parang hindi ka na rin matatahimik pag doon ka nag-camping. Pero hindi ako sure Pero kung halimbawa sa mga nakapunta na ron, nung wala pa, sigurado tahimik pa nung mga time na yon. Pero walang entrance dito. 20 pesos per head. 20 pesos per head. Tapos Okay. Cottage. Dati ang single sa amin, 200. Pero Oo. minsan nang binabayad ko 100 lang. Kasi taga rito ka naman. Residente ka naman halos dito Kaya kilala ko din yung may-ari niya. Okay. Kilala mo pala Ayan. Tapos, ayun, may mga ano pa doon. Dugtong doon. Ang lakas ng hangin Buksan ko nga para pumasok-pasok hangin. Parang naantok ka na. Pumipikit-pikit ka na. Ano yan iyo? Sige. Okay na. Kaya nga pili ka alin dito. Tamang chicha lang tayo. Diyan muna. Chicha tayo. Pumipikit-pikit. Pumipikit na Nakakatak yung hangin. Sky is turning
dito kay kay Sir Eds. Baon na yung binigay kong pabo. Tapos lagi ko siya nakikita nagpapahid. Na-addict na raw siya. Masarap sa feeling kasi bro. Hindi siya amoy ano. Di ba, ikaw alam mo na yung mga tradisyon na pang pahid na ano. Minsan nangangamoy matanda ka na ano. Tsaka ano, magaspang. Dito kasi parang oil base. Kaya Pag ano, inaalog mo muna. Aalogin mo muna. parang yung pula niya. Nakikita mo na kasi pagka hindi ano, wala ano. Tsaka kunwari ganito. Pag nahanginan na siya at lumamig, yun yung nakakapagpadagdag ng ano, Ng relax. Tama na nga naman. Hindi katulad ng ano, Ng ng iba. na-try ko, Omega eh. Putsang init. Nag-iinit talaga yun. Tsaka yung bitit. Yung mga bitit, ano, yun, ang init talaga sa ano. Parang sasakit yung katawan mo pero nangingibabaw yung Init. hapdi ng... Yung sa init, sobrang init. Kaya ako time to time, pag gusto kong magamoy ng mabango, pahid ako. Kasi ang amoy niya parang umamoy ng orange. Parang ganon. Ano ba to? Tingnan mo, nakalagay. Citrus yan. Alam ko citrus, ibig sabihin, parang orange. Pero parang siyang citrus ano nga. Yun nga. Citrus siya, parang may parang tanglad na lemon. Yun, mga ganon. Mabango. Kaya hindi ako nailang gamitin. Nung Talagang langap sarap Hindi na ano ko rin sa ilong ko kasi. Para din siyang pang inhaler. Kasi nag-inhaler ako dati. Pag gusto kong umano yung hininga ko, yung paghinga ko, parang gaganon ako. Parang yung may mental sa loob pag Dati kasi white flower din ginagamit. Kaya alam mo naman pag 30s ka na. Talaga. Tontuwa nga si misis ko nung ano Nung pinaidan ko siya yan. Kasi ang pangpahid ko talaga dyan sa kanya. Yung nabibili lang sa mga yung cospakin. Mga camphor oil. Ngayon, yung ano. Nung inano ko siya ng yung pau. Nakatulog siya. Nakatulog agad. Nakatulog siya. Alas 2 ng tanghali. At nandito, kwentuhan, tambay lang kami. Plano ko mamaya maligo dun sa ilog bago tayo lumarga para freshen up ba. Mukhang maganda naman ang panahon at hindi naman tayo uulanin. At saka para sa ganun, mapalagpas muna din natin yung init ng biyahe. Ang hirap na bumiyahe ng mainit. At yung mga kasama ko namang 3 batuta na andun sa tuktok, kada may dadaang mga aso, tinatahulan. Ayun, nakasilip lang doon. Ayun, oh. Nakangiti pa si Jock Alas 3 ng hapon, naliligo na si Sir Edso. Di na nakatiis, nagbabad na. Ako'y maliligo na rin. At meron pa naman pala akong pamalit na short. Akala ko wala na, magbibrip na lang sana ako hindi ko naman pwedeng paliguan tong dalawang sinanay at saka si Kopit. Ang mahaba ng balahibo, mahirap patuyuin. Ito si Jack pwede, mabilis mapapatuyo ito. Ano yun? Ay, aso. Halika, sama ka. Si Jack lang muna ang pwedeng maligo. At siya ang marunong mag-swimming Si swimming Jack? Doon tayo. Saan ka bumaba? Dito? So, swimming si Jack. Linaw ng tubig Kitang-kita yung ilalim. Aray ko. Nakapag-chinelas na nga. Medyo masakit pala. Para mawala yung hingal mo. Medyo malakas din ang agos Dito bro, pwedeng mag-overnight. Kaso, huwag nang palabas-labas. Kailangan kompleto ng gamit. Okay. Para kasi yung matanda na nagbabantay, hindi na mabala mo bukas ng gate. Okay. Kasi may mga iba nakatira dyan. Policy nila dapat nakasara yung yung gate. Kaya nila nang labas-pasok. So, ang pangalan nitong aming pinuntahan dito sa Botolan is Souls Nature Park. S-O-L-E-S. Soles. Yun. Ikaw muna, Jack. Langoy. Yay! Galing langoy Hop. Hoy, mamaya aahon. Tumalangoy-langoy pa yung kamay Sige, paano? Ngayon ka lang ulit nakapag-swimming. Paano? Langoy. Hop. Sige, nandito ako. Sige, langoy. Ang galing. Galing ni Jack. Teka lang, ang bilis. Nakatawid na si Jack. Ano? Madadala ka dyan. Madadala ka. Halika. Galing talaga yan Na-miss mo mag-swimming ha, Jack? Sarap dito, Nasa ng agos. Nadadala ako. Kapit lang, Jack, kapit. Okay. Relax lang. Lakas ng agos pala. Butit meron ditong bato na mahahawakan, Sige, dyan lang. Babad lang tayo para
Hindi ka hinihingal-hingal, panay ang tahol nyo doon sa mga aso doon. At ito, nakikita namin view rito, napakaganda oh. Habang nagbababad ka sa ilog. Solid. Isang lublub lang ako ha, lublub lang ako. Okay na. Babad-babad lang. Ano Jack, aahon ka na ba? Nanginginig ka na. Sige, ano na kita ron, iahon muna kita. Baka magbababad pa. It's done, all done. Time flies, I know that's for sure. Yeah. You're gone, you're gone. I'm not your prisoner. Alas 4 ng hapon at nakatapos na rin akong magbanlaw. At dahil ang binasa ko lang naman ay yung short at saka yung aking boxer, eh yun lang din ang pinalitan ko. Pero same short pa rin. At ang dami kong ganitong short eh. Baka akalain nyo eh, hindi na ako nagpalit. Yung damit, yung sando, hindi na ako nagpalit. At nagtitipid-tipid ng konti. Ano bro? Ay naantok na naman eh. Kala kasi na di ka nagpapalit eh. Ah, yun na nga eh. Same short eh. Sinusulyapan lang namin ang mismong napakagandang tanawin na to. Napakaswerte ng mga taga Zambales, may ganito sila. Kaya sana pangalagaan. Talagang sayang lang yung isang pinuntahan natin kanina. Hindi ko naabutan na kung anong itsura nun. Gusto ko kasi talaga makita mo yun. Kaya nga, hindi lang din kasi ako yung makakakita. Pati din kasi sila makikita na kung naabutan ko yun. Oo. Eh siya, tara tayo ay lalarga na rin naman. Siguro sa pagbalik natin dito puntahan ulit natin tong Souls Nature Park. At siguro doon tayo mag-go overnight. Tara na muna at si Sir Eds baka hinahanap na ng kanyang asawa. Oo, na-enjoy ako doon sa tubig. Na-refresh na po ako, nawala yung antok ko kanina. Jack, tuyo ka na ba? Oo, nalagyan na kita ng diaper eh. Okay na ha? Galing lumangoy yan eh no. Oo, na-miss mo lumangoy. Itong dalawa, doon na kayo maligo kila Kuya Jeff. Doon tayo tutuloy. Okay. Paalam, Souls Nature Park. Maraming salamat kila nanay. Sana marami pa tayong mapuntahan dito sa Zambales sa oras na makabalik tayo at sa iba pang parte dito sa mismong norte. Thank you po. Umayos na kayong tatlo dyan ha. Labas muna tayo dito hanggang doon sa mismong dadaanan natin sa main road. So yung kantong papasok doon sa mismong Souls Nature Park is pag nalagpasan nyo na tong mismong school ng Paudpod Elementary School, yun, yung kanto na kasunod sa kanan, kung galing kayo dito sa may labasan, doon yung mismong papasukin ninyo para mapuntahan yung Souls Nature Park. Ayun na, bumababa ng araw, 4:15 ng hapon. Okay, dito na kami maghihiwalay ni Sir Eds. At siya ay dadiretso ng pakanan, ako ay pakaliwa. Ito lang, paalam lang tayo. Ano? Maraming salamat. Maraming salamat Murat at sa pagpansin. Wala yun! Ano ka ba? Sa update mo kung saan ka na. Sige. Ingat pag ano. Sa sunod na balik ko na lang ulit. Update mo. Kontakin kita. Sige, salamat. Paalam na kayo. Salamat kayo kay Sir Eds. Bye-bye. Paalam na, uy. Let's go. Diretso tayo ng biyahe. At ngayon naman ay may dadaanan lang akong subscriber dito sa may Castillejos at sa may Olongapo. At ngayon naman ay diretso lang naman tayo ng uwi sa pinsan ko sa Bataan. Hindi na muna ako uuwi mismo ng Laguna dahil magkakamping pa tayo ng isang beses. Okay, siya. Dahil muna tayo at medyo malayo-layo pa yata yung babiyahin natin pa Castillejos. 49 kilometers. Ayos ang pwesto nyo dyan Si Jack nasa kanan naman. Diyan ka nakasilip pa, ayos ka dyan Tig-isa kayo ni nanay Ito pala yung mismo ilog na dugtong. Dito na pala ang daloy. Patagos dun sa kabila. Tingnan natin kung anong oras tayo makakauwi sa bahay ng pinsang ko. At niyayaya ako na doon na daw ako mag-dinner sa may Olongapo, yung madadaanan natin.
gabi at nandito na tayo sa may parting Castillejos na ata to. Malapit na naman tayo dun sa tatagpuin natin eh. Si Brother Alvin. 4.9 kilometers or 8 minutes na lang yung layo. Uy! Ano, kamusta kayong tatlo dyan? All goods lang? Mamaya kakain ha. Hanap na tayo ng titigilan. Tagpuin lang muna natin tong si Brother Alvin at ilang araw na rin tong nagme-message sa akin kung pauwi na ako, kung nakadaan na ako sa parting Castillejos. Eh syempre, ayoko naman palagpasin na daanan na siya. Lalo't andito na rin naman tayo sa lugar niya. 200 meters, kakaliwa tayo. Dito na yung may 7-Eleven. Ayun na, nakikita ko na nga. Nandito na kaya si Sir Alvin. Ayun na nga, ito ang 7-Eleven. Saan kaya naandan si Sir Alvin dito? At sabi niya, iniintay na raw niya ako eh. Ah, ito, tricycle pala. Yeah. Hello, sir. Sir Alvin? Oo. Ayun, okay. Gusto. Okay naman po. Anong oras pa kayo naghihintay dito? Anong oras pa kayo naghihintay? Alas 6. Alas 6, sakto. Tama ko na siya. Sino po? Ay, teka lang po. Sir, pangalan mo? Saka pa ako sa vlog. Oo ba? Eh, nandito ka na eh. RJ po. RJ, ito sir. Tsaka Pau. Oh, thank you po. No problem. Sir, si Sir Alvin. Sir. Iyan. Asan po yung anak nyo? Hello. Gusto makita yung mga puppies? You want to see the dogs? Ano yan? Ha? Matay ko, Mariano. Hi. Hello. Ano pong name niya? Mariel. Mariel. Nice to meet you po. Hello po. Sinundo mo ba? Opo. Ah, okay. Sige. Ingat kayo ha. October po, no? Tapos yung takan. Wala ako nun. May iba akong lakad nun. Ay, ito lang sayang. Next time. So, Pagka narigawi ulit ako dito, siguro, chat ka sa page. Page, opo. Para mag-ano tayo. Kita tayo. pwede Sige. po. Sama ko mag-camp. Oo naman. Si Sir Edge nga, kasama ko nitong yung taga dyan lang sa Botolan. Ah, sige, sige. Thank you po. Salamat. Thank you. Sige po. Ay, may For you. matagal na i-stock sa akin to. Ah, okay. UC, dapat nung nag-group kayo, iabot ko. Kaya hindi ko na Ah, okay, sige. Teka lang, gusto ko makita. Wow. Pakita ko na. Ay, uy, sakto, Fox. Talaga alam ni Sir ang gusto ko Fox jersey. Medyo may kalaki yan, pero okay sa akin to. Thank you, sir Salamat dito. Matagal na bang nakaabang sa akin to? Thank you. Sir Alvin, maraming salamat Thank you. Nice to meet you. Pagka ulit ako, chat-chat ka lang para pagkano. Bye-bye. Sige, sir. Nice to meet you ulit. Thank you. Diyan ka, nanay? Siya, sige, diyan ka. Thank you, Sir Alvin. At sa isa pa nakilala natin dito, Kakachempo. Diretso na tayo ng Olongapo. Doon naman sa isang nag-iintay rin sa atin at doon na raw tayo kakain ng hapunan. Ayos na mababa pa tayong biyahe. Meron pa tayong 22 kilometers. 43 minutes. 7:49 ng gabi at nandito na tayo sa Olongapo. At yung mapa na binigay sa akin ay liliko na tayo dito sa kanan. Halos kulang-kulang 1 kilometer na lang. Kamusta kayong tatlo? Okay lang? Ang haba ng tulog nyo tama ba itong ating pinapasok na to? Ito pala yung mismong looban ng Olongapo. At itong pupuntahan natin ay nakasama na rin naman natin to nung unang beses na pumunta tayo ng Camp Sitio Tangal. Your destination is on the left. Teka lang, chat ko lang muna. Wait lang chat ko lang. Nanay, ayos ang mo dyan pwesto mo Alam ko, naliligaw na ako Ako saan dito? Andito na si sir. Huwag maingay. Ingay nyo ba? Tama ba? Dito ba? Etong tapat na to? Saan ba? Hindi na tayo nakatuktok. Nakaban na tayo. Hindi naman ako makatanggi na niyaya tayo Nandito na tayo Kung saan man ako dalhin ni brother okay lang naman. Dito lang. Laki ng van. Grabe. At nandito pa yung mga pang-camping niya Saan tayo punta? SBMA? SBMA. At
Akala ko pupunta tayo na nakatuktok ko. Akala ko bawal dun eh. Oo, bawal. Oo. Kaya sumakay na lang kami sa van niya. Oh, bo, wala. Para kayong artista dyan ah. Nakaupo kayo ah. Ah, si nanay. Nanay! Oh, itatago ka. Hindi ka naman pwedeng iwanan to eh. Ay, malaman kung saan tayo dadalhin ni brother. Laki ng van na to. Saan andun pala asawa mo? Di ba nung unang kita natin sa CST hindi mo kasama? Hindi. Eh ngayon, nasaan? Nandun sa bahay, nakatulog na kanina. Pagod rin sa trabaho eh. Sa susunod na tambay camping ulit, kung saan man, hindi kung pwede, punta ka. Ano bro, daan ka lang dito sa ano ha? O, ilang ko na bahay mo eh. Oo, halimbawa magawi ka dito. O sige ba, no problem. Ako naman hanggat kaya namang mapuntahan at madadaanan dadaan ako eh. Dito lang naman sa SBMA, first to stop, first to go lang. Kung alam mo kung sa sarili mo na ikaw yung naunang uminto, ikaw rin yung maunang ngabante. Ah, okay. May mga nakakalat na ano dyan, yung mga nanguhuli. Meron. Meron dyan. Lahat yan, may mga CCTV sila pag bago ka lumabas. paparahan ka na kagad. Ah, okay, ganun pala. Kung may violation ka, halimbawa doon sa kabila, pag lahat ng exit mo, nakatimbre ka na. Ah, ganun pala yun. Alam nyo na, sa mga first time na makakapunta ng Subic Bay Metropolitan, alam nyo na hindi kayo pwede basta-basta dumaretso lalo't merong crossing. Basta first stop, first to go. Ay, bawal tok-tok dito ha. Baka dahil nyo rito. Bawal. Motor pwede. Motor pwede. Tsaka mga bisikleta. Dito ka madalas tumambay bro? Oo, dito. Paano pag wala kang gala? Yay! Tali ba sila? Ha? May tali sila? Wala eh. Pero ano lang naman yan? Kaso tatlo kayo eh. Si Jack naman kasi. Doon sa likod. Ayan, okay na yan dyan sila dito. Teka lang. Ano, dyan ka na lang? Mas gusto mo dyan? At buti naman nabubuksan naman nga pala ang likod ng van. Ito, tabing dagat. May dala ka pang lamesa, sakto. Dala mo yung camping mo, mag-camping na tayo dito. Hindi ko na binababa to. Hindi ko kaya. Kahit naman ako sa tuktok pagka yung may lakad lagi. Hindi ko na binababa yung gamit ko. Akala ko yung ano ko eh. Tawag dito. Yung dome tent ko. Oo, parang tayong dome tent eh. Mountain hiker. Iniwan ko na yung akin dun sa ano? Sa CST. Oh? May mga pirma na yun nung pumunta ng tambay camping. Oo nga, nakita ko dun sa ano. Wag dito. Lamesa to, lamesa. Hindi pwede rito. Nanay talaga. Lamesa to, hindi dito anuhan. Oh, diyan ka. Sige, diyan ka. Para mag-stay ka lang diyan. Hindi ano sa lamesa, hindi ano ha, hindi ano sa lamesa. Bibili na akong tubig ah. Oh, sige. Sige. At ito ang aming magiging dinner. Mamaya kayo kakain doon ha. Mamaya. Doon na lang kayo kumain. Ma'am. Sir. Thank you po. Ayan, kaibigan ko yung Pawi. Sticker po ba? Ano yun? Ha? Sticker po. Teka lang po. Uy, baba muna dyan. Ma'am. Thank you po. Bro, mapapagkinabangan mo Ano sa to? camping yan. Ano ba to? Tsaka mo na buksan. Ano, sige. Pag ano na, o dyan na muna. Salamat. Dyan na muna yan. Paano po? Dati kita hanggang ulo. Sige po. Hanggang ulo. Ma'am, nice to meet you po. Sige po, pagkano kasama ko na si Angel. Shout out lang ito. Ako naman boy, hanggat kaya ko namang madaanan dinadaanan ko naman po. Sige po. Oh, ayos ka lang, ayos. Oh, Jack, mais na. Ihahatid pa tayo ulit ni Sir palabas. 9:30 ng gabi. Andito na tayo sa kung saan natin kinuha si Max, yung tuktok na gamit natin. At maraming salamat kay Sir at saka kay Ma'am sa pag-imbita ng hapunan. Ang sarap ng kain namin ni Sir doon eh, sa mismong SBMA. Meron pa tayong 29 kilometers. Ano, Sir? Ako, anong thank you? Ba't ikaw nagte-thank you? Ako nagte-thank you. Thank you, dumaan ka. Ang sunod ha. Oo ba? Contact mo lang ako sa'yo. Pag may aberya ha. Oo, sige. Oo, kami salamat. Pero sana wag naman. Sige, salamat. Thank you. Paalam na kayo. Bye-bye. Oh, ayan, papaalam na. Sige, salamat. Okay. Thank you. God bless. Okay. Uy, umayos Jack, umayos. At dahil tayo ay busog sa hapunan na kinain natin,
iwas tayo ng antok. Kaya diretso na kagad ng biyahe. At yung tatlo siguro tigil na lang ako dito kung saan merong pwedeng pagtigilan para pakainin ko tong tatlo. Alas 11 ng gabi at medyo napapapikit na yung mata ko. Kaya dapuan na ako ng antok. Teka lang, kakaliwa na pala tayo. Lalagpas pa. Kanina tumigil kami sa may clean fuel at nagpagasolina ako. Bukod doon, etong tatlo ay pinakain ko na rin. Fiesta Communities. Turn right, then turn left. Fiesta. Tungdang ko lang tong ipinin sa aking location ng aking pinsan. At dito sa subdivision na to siya nakakuha ng kanyang sariling bahay. Wala, sala-sala sa mapa. Tama ba to? You have arrived. O bakit you have arrived? Hindi pa naman Nasa ka na? Saan sa ano? Teka lang. Nasa mapa ako. Etong yung may parang truck na nakaparada. Anong pangalan ng mo ba? Ng parang kanto. Si Kuya. Saan ba? Dito ka na ito ipaparada. Sinong kasama mo dyan? Ang aking pinsang teacher din. Si Sir Jeff. Kapag hindi ko pala makita yung kulay orange na motor eh. Salamat sa aking pinsan at meron akong matutuloy ng ilang araw. Kaya kung napanood nyo. Ayun pala. Ano pa? Kailangan mo ng wifi. Okay. Sige pala. Connect pala muna tayo ng wifi. Tira mo na bago connect. Ay, sa pangalan na? Magtira ka muna. Okay. Akala ko, dito muna titira eh. Oo. Sige, salamat. Okay. Thank you. O, tara dito, uy. Liga rito. Sige. Salamat. Hindi, meron na tayong internet. Hindi na tayo gaano mong problema. Kaya kung napanood nyo yung episode na to at saka yung nakaraan, yung tambay camping, is dito ako nag-edit. Dito muna ako nag-stay kila Pinsan Jeff. Siya paano, dito ako na rin tatapusin tong vlog na to. Sana ay nasiyahan kayo sa mga pinuntahan natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin ngayong araw na to. So paano, ride safe and stay safe sa inyo lahat. Kita-kits ulit sa susunod na Tuk Tuk Camping Adventures. God will always provide. Aywa! Ako si Dijan Fox. Samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan. Ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin.